Pag-iisahin na gagawa ng committee report ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tiwala ang ilan sa komite na lulusot ito sa plenaryo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Raise their right hand. Kasunod ng pagdeklarang may probable cause para i-impeach at litisin si Vice President Sara Duterte kahapon, may mga kailangan pang pagdaanan bago maiakyat sa Senado ang proseso para sa impeachment trial. Ang dalawang impeachment complaints kailangan pang i-consolidate o pag-isahin. Kailangan din ng House Committee on Justice na magbalangkas ng committee report na naglalaman ng Articles of Impeachment. Ang committee report nakatakdang pagbotohan ng komite sa May 4. Saka pa lang ito pwedeng ipadala sa plenaryo na posible namang pagbotohan sa May 11. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House, including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence, before the plenary vote. Ang botohan daw kahapon parang patikim na magiging botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Ang mga bumoto po nung kahapon is 53 na. Hindi pa po dyan bumoboto yung chairman. So kung ibibilang po natin si Chairwoman Jinky, 54 yan. So kung ang kailangan po namin ay let's say 106, so we are short of 52. So kaya niyo po So yun? 52 na lang. So tingin ko naman po yung 52 na yun ay medyo within striking distance, doable. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila base sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya. Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process, especially that the Justice Committee was able to establish probable cause with respect to the two impeachment complaints against the Vice President. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng Articles of Impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.